Carmina's POV. Mabuti nilang matiwasay na naiayos ang gusot sa problema nilang dalawa ni Demetrio at Carson. Ang pamunuan at security ng ospital na din na nakiusap kay Demetrio na umalis na muna siya para humupa ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Carson. Carson, relax. Hindi pwedeng basta ka nilang magpadala sa galit mo. Alalahanin mo na si Julian ang mas apektado kapag magkasakitan pa kayong dalawa ni Demetrio. Kaagad na bigkas ko pabalik namin sa private room ni Julian. Mabuti nilang talaga at wala pang malay si Julian. Ano kaya maging reaksyon niya kapag makita niya nagsasakitan ng asawa niya at ang kapatid niya? Baka mas lalo niya pang ika-stress yun. Heist, bakit ba kasi? Sugod ng sugod ang Demetrio na yon. Ayaw na lang manahimik sa kandungan ng kabit niya. Kung sumagot-sagot kay Carson, akala mo naman, isa siyang ularang asawa. Bakit ba kasi ang hilig niyong magpapatol sa mga playboy? Narinig kong bigkas ni Carson. Kaagad ako napatanga dito. Mabuti na lang wala si Peter dito sa kwarto. Baka mamaya pati ang asawa ko sasama ang loob kapag marinig niya ang katagang lumabas sa bibig ni Carson. Playboy din kasi si Peter eh. Sa in love kami eh. Isa pa masamak namang matinong asawa ko compared kay Demetrio, no? Sagot ko naman. Naiiling namang tinitigan ako ni Carson. Parang di yata kumbinsido sa sagot ko kaya kagad ko tong pinagtaasan ng kilay. Anong gusto niyang iparating sa akin sa sinabi niya na mag-ingat din ako na baka mangyari din sa akin na nangyari kay Julian dahil playboy din si Peter? Isipin ko pa lang yun, sumasakit na ang kalooban ko. Sorry, hanggang ngayon naiinis pa rin kasi talaga ako eh. Ang lakas ng loob niya magpakita dito sa ospital. Ang sarap balian ng buto ng hype na Demetrio na yon. Muling wika ni Carson. Naiiling na tinitigan ko lamang ito. Masyadong mainitin ng ulo. Ako tong kahapon pa gigil na gigil kay Demetrio eh. Pero siya tong una nakapanakit. Heist, sana lang talaga. Matapos ng gulong to sa lalong madaling panahon. Pati kami ni Peter apektado na eh. Imbes sariling problema namin ni asikaso ko ngayon. Problema pa ni na Julian at Demetrio. Di ko naman sila po pwedeng talikuran dahil mga kadugo ko sila. Sabay pa kaming napalingon ni Carson nang marinig namin ang mahinang pagungol ni Julian. Nagmamadali akong tumayo at nilapitan to sa kanyang hospital bed at laking tuwa ko na napansin kong gising na si Julian. Julian, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Tatawagin namin ang doktor mo. Kagad kong bigkas. Inawakan ko pa to sa kanyang kamay at pinisil. Kagad naman tong napatitig sa akin. Ano nangyari? Nasaan ako? Tanong nito. Napasilip muna ako kay Carson bago ko to sinagot. Nandito ka sa ospital. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit ba nagawa mo yon, Julian? Sagot ko. Natigilan ako. Tumikit sa malayo kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata. Sana, inayaan nyo na lang akong mamatay eh. Di ko na alam kung paano haharapin ang problema to, Carmina. Sagot nito. Muli kong pinisil ang palad nito para makuha ang atensyon nito. Julian naman, wag ka naman ganyan. Alam mo bang halos maubos na ang dugo ko para lang mailigtas ka? Sana naman wag mong sayangin ang effort naming lahat. Wag mo naman sanang hayaan ang sarili mo na kay Demetrio lang umiikot ang mundo mo. Nandito kaming pamilya mo at sana wag mo rin kalimutang may anak kang nangangailangan ng iyong aruga. Mahaba akong sagot. Umaasa ko na sana tumalab na sa kanya ang payo na lumabas sa bibig ko. Muli itong natahimik. Patuloy lang to sa pagluha na parang walang ipinagbago. Kung paano to umiyak kahapon, ganoon pa rin hanggang ngayon. Heist, sana lang dumating na si Tita Juliana. Payo na nila ang kailangan ni Julian para magising to sa katotohanan. Pasensya ka na, Carmina ha? Ang laking abala ng ginawa ko sa'yo. Nahiya na ako sa inyong dalawa ni Peter. Sagot nito. Tilit ko naman tong iningitian. Wala namang ibang magdadamayan kundi tayo lang eh. Julian, magpinsan tayo. Alam kong matapang ka, please. Huwag ka naman magpadala sa lungkot. Huwag mong sayangin ang buhay mo dahil lang sa Demetrio na yon. Muli kong wika. Kaagad kong naramdaman ang paghigpit ng pagkakahawak ito sa kamay ko. Sumilay ang malungkot ng ngiti sa labi nito bago seryoso nagsalita. Okay, susubukan ko. Pero sa isang kondisyon, malungkot na sagot nito. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako dito. Pwede bang ipalabas mo kay Demetrio? Napatay na ako? Gusto ko makita ko na magiging reaksyon niya. Sagot nito. Kagad naman kaming nagkatinginan ni Carson. Anong sabi mo? Julian, ano bang pumasok sa isip mo at gusto mong ipalabas sa lahat na patay ka na? Sagot naman ni Carson.
Baka sa boses nito ang tinitimping inis. Kung gusto niyong makamove on kaagad ako, ipalabas mo sa lahat na patay na ako, na hindi ako nakasurvive. Sagot naman ni Julian. Naguguluhan akong napatitig dito. Posible ba yung hinihiling niya? Pero bakit? Paano namin gagawin yon? Ang tanong, papayag kaya ang buong pamilya sa nais ni Julian? Gusto kong magbagong buhay. Gusto ko nang kalimutan ang dating ako. Kaya, kung gusto niyong makamove on ako, ipalabas mo kay Demetrio na natuluyan ako or kahit kanino. Kung kinakailangan ibalita niyo sa dyaryo, ayos lang. Sagot ni Julian. At anong sasabihin namin? Na namatay ka dahil nagpakamatay ka? Julian, hindi mo ba naisip kung gaano kalaking epekto to sa pamilya natin? Sagot naman ni Carson. I don't care. Basta ang gusto ko lang susundin mo, Kuya Carson. Magpapalakas lang ako at lalayo ako. Kami ng anak ko. Gusto ko na rin makalimot, kuya. Gusto ko nang kalimutan na masasakit na alaala na nangyari sa buhay ko. Sagot ni Julian. Muling pumatak ang luha sa mga mata nito kaya naman, kagad na napatango si Carson. Fine. Kakausapin ko ang doktor mo. Sagot nito sa kapatid. Kagad namang napangiti si Julian. Ngiti na hindi malang umabot sa mga mata nito. Carmina, may mga makeup ka bang dala? Sige na, make-upan mo ko. Galingan mo, ha? Yung makeup na katulad sa mga patay, tapos kunan mo ako ng larawan. Yung makatotohanan, ha? Gusto ko kompleto Ricardos ang akita natin. Ako naman ang binilingan nito. Di ko naman maiwasang mapangiwi. Mukhang malapit na makamove on sa Julian. Nakakapag-isip na ng kabaliwan eh. Imagine, gusto niyang ipalabas sa badla na natuluyan siya. Bakit? Dahil ba umaasa siya na makokonsensya ang Demetrio na yon? Pero imposible. Sa hilat siya ng mukha ni Demetrio mukhang malabo ang ini-expect ni Julian. Baka mamaya magpa-party pa ang gagong yon kapag malaman niyang tuluyan ang asawa niya eh. Gusto ng pasyente naming broken-hearted na si Julian kaya dapat sundin. Kung ang hiling niya ay makatulong para makamove on siya kaagad, sino ba naman kami para pigilan siya? At gusto lang namang naming lahat maging maayos si Julian, magkaroon ng katahimikan ng buhay nito. Kaya naman wala akong choice kundi tulungan siyang lagyan ng makeup ang kanyang mukha na tulad daw sa isang patay para sa picture taking. O diba? Kahit broken-hearted may tinatago pa rin kabaliwan. Kaya naman pagdating ni na Tita Juliana at Tito Cairo, kita ko ang gulat sa mata nita dahil sa itsura ni Julian. Dahil sa makeup para tong walang dugo. Muntik na ngang atakin si Tita Juliana. Buti na lang na ipaliwanag namin sa kanya kung ano ang gusto ng kanyang unika iha. Nung una, katakot-takot pang pagtatalo, pero hindi naglaon, pumayag din naman. Di naman talaga nila matitiis sa Julian eh. Noon pa man, lahat ng gusto ni Julian na susunod. Ganon to ka-spoiled sa kanila, kaya nga, hindi namin maiwasang masakta nang malaman namin ang katarantaduhang ginawa ni Demetrio. Pagkatapos ng picture taking, si Tita Juliana na ang naglinis ng mukha ni Julian. Nagpasya na rin kaming magpaalam na Peter dahil parang pipikit na talaga ang mata ko. Bahala na sila. Nagampanan ko na ang tungkulin ko at bahala na silang dumiskarte na ipalabas sa publiko ang kunwaring kamatayan ni Julian. Si Tita Juliana na rin sigurong bahala magpaliwanag sa lahat at sa buong pamilya. Labas na kami doon. Sasakay na lang sa agos ng mga pangyayari. Wish ko lang maparindigan ni Julian ang pag-iwas kay Demetrio. Tsaka ko na lang ulit aasikasuhin ng problemang to kapag makapagpahinga na ako. Mag-ingat kayo and Carmina, thank you sa ginawa mo. Nakangiting wika pa ni Tita Juliana bago kami nakaalis. Tanging ngiti na lang din ang naging sagot ko dahil parang lumulutang na ako sa alapap sa sobrang pagod at antok. Mabuti na lang nakalalay sa akin si Peter, kung hindi, baka mapipilitan akong dito muna magpalipas ng buong maghapon sa ospital para matulog. Kaagad kaming naglakad patungong parking. Pagkasakay ko pala ng kotse, kaagad ko nang ipinikit ng aking mga mata. Hinayaan lang naman ako ni Peter. Naramdaman din marahil niya ang pagod ko. Iba yung panghina din talaga ng katawan ang nararamdaman ko siguro dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Pero ayos lang, sulit naman ang pagsasakripisyo ko. Nailigtas ang kapamakan sa Julian at masaya na ako doon. Hindi ko na namalayan pa ang pagdating namin ng mansyon. Basta nagising na lang ako na nandito ako sa isang kwarto. Komportable na kaiga sa kama habang nakaunan sa braso ni Peter. Di ko tuloy maiwasan mapatitig sa orasan na nasa bedside table. Napansin ko halos 6:00 na ng gabi. Kung ganon sobrang haba ng tulog ko.
Di ko na rin napala namalayan ang pagdating namin kanina ni Peter dahil sa kotse pa lang tuluyan na ako nakatulog. Siguro binuhat na lang ako ni Peter paakyat dito sa kwarto. Di ko tuloy maiwasan mapatitig sa payapa nitong mukha. Habang nahihimbing sa pagtulog, di ko maiwasan mapangiti. Ngayong nasa maayos na kalagayan si Julian, siya naman ngayon ang aatupagin ko. Gagamparan ko ng papel ng pagiging asawa dito. Pipilitin kong maging masaya kaming dalawa at hindi ako tutulad kay Julian na di marunong lumaban sa hamon ng mga kabit. Magiging matatag ako may bahay ni Peter. Of course, hindi ako papayag na magkaroon ng kahati sa kanya, no? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Di ko maiwasang bigkas habang nakatunghay sa gwapo nitong mukha. Hindi pa ako nakapagpigil, pinisil ko ang matangos nitong ilong na siyang nagpagising dito. Gising ka na pala? Kamusta ang pakiramdam ng baby ko? Malambing pa nitong bigkas. Lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap ito sa akin, kaya hindi ko maiwasang mapahagikik. Bakit di mo ako ginising kanina? For sure nahirapan kang iakyat ako dito sa kwarto, ang bigat ko pa naman. Naglalambing ko namang sagot. Kagad kong napansin ang pagguhit na masayang ngiti sa labi nito, bago ko mabilisang kinintilan ng halik sa tuktok ng ilong ko. Nope, walang mabigat sa akin basta't baby ko ang karga-karga ko. Malambing nitong sagot. Natawa ako. Akmang babangon ako nang lalo nitong hinigpitan ng pagkakakapit sa akin. Dilantayin pa ako nito kaya hindi ako makakilos. Teka lang, gagamit ako ng banyo eh. Nagpo-protesta kong wika sa kanya. Natawa ito at sa wakas pinakawalan din ako. Dali-dali naman akong bumangon ng kama at halos takbuhin ko ng banyo dahil ihing-ihing na talaga ako. Mabuti na lang at sa wakas, nagiging maayos din ang pakiramdam ko. Medyo mababa ang tulog ko kaya naman kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong umihi, nagpa siya ako mag-shower na lang. Mara muna, malalong ma-energize ang katawan ko. Nakaramdam din ako ng panlagkit ng katawan kaya naman nagpa siya na akong maligo muna para mapreskohan. Isa pa nakakaya na kay Peter kung mangangamoy ewan na ako. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko dahil baka magtaka si Peter kung bakit ang tagal ko dito sa banyo. Bukas ng umaga bala kong iyain si Peter na mag-swimming sa dagat. Susilitin namin ng mga oras na nandito kami sa resort dahil pagbalik namin na Maynila, tiyak magiging abala na naman kami. Pagkatapos kong maligo, nagsuot lang ako ng bathrobe at kaagad na lumabas ng banyo. Naabutan ko pa si Peter na may kausap sa kanyang cellphone kaya't daan-daan ko tong nilapitan para makiusyoso. I am sorry, Demetrio. Kahit kami nasaktan din sa nangyari kay Julian, di naman sa nabantayan. Masakit to lalo na sa asawa ko dahil hindi lang sila magpinsan kundi sobrang malapit din sila sa isa't isa. Pero gayon pa man wala akong rights para panghimasukan ang kagustuhan ng pamilya ng asawa ko. Wala rin ako sa poder na magsalita tungkol sa nangyari kay Julian. Narinig ko pang wika ni Peter. So, si Demetrio pala ang kausap niya. Nakikibalita na naman siguro ang kumag sa sitwasyon ni Julian? Yeah, kung ano ang lumabas ng mga balita, yun ang totoo. Ayoko na mag-comment tungkol sa bagay na yan bilang respeto sa pamilya ng asawa ko. Di na maibabalik pa ang mga nangyari kaya tanggapin mo na lang. Muling wika ni Peter na kagad nagpataas ng aking kilay. Mukhang nailabas na sa publiko ang fake na pagkamatay ni Julian. Ang bilis ha, masyadong excited. Bilib na talaga ako sa bilis kumilos sina Tita Juliana at Tito Cairo. Basta para kay Julian ang bilis nilang tumalima. Heist. Para sa akin isang malaking kalokohan ang naging desisyon ni Julian pero sino ba naman ako para kontrahin yon? Siguro nga iintindihan na lang namin ang naging desisyon nila. Naligo ka? Tanong ni Peter sa akin na napatingin sa gawi ko. Kaagad ko tong tinapos ang pakikipag-usap kay Demetrio at lumapit sa akin. Nalalagkit kasi ako eh. Sino palang kausap mo? Kaswal kong tanong sa kanya. Si Demetrio, umiiyak. Lumabas na kasi ang balita tungkol sa fake na pagkamatay ni Julian. Mukhang inuusig ng konsensya sa Demetrio ngayon. Nagluluksa, sagot ni Peter. Di ko maiwasang matawa. Bagay sa kanya yon. Makonsensya siya hanggat gusto niya. Di na babalik sa kanya si Julian? Sagot ko. Di talaga ako maniniwala na magluluksa ang Demetrio na yon. Baka magpa-party pang kumag na yon dahil sa wakas, malaya na siya. Pwede niya nang pakasalan ng kabit niya sa pag-aakala na patay na talaga si Julian. Yeah, ang tumawag pala sila Tita Juliana. Sa Paradise Garden daw gaganapin ng lamay. Wika nito na kagad nagpalaki ng aking mga mata. Parang bigla akong kinilabutan sa mga kalokohan ni Julian. Lamay? Tanong ko.
Malakas tumawa si Peter. Yes, request ng pinsan mo na si Julian para daw mas makatotohanan. Sagot nito. Di ko tuloy maiwasan na mapangwi. Habang tumatagal lalo nagiging weird si Julian. Bumalik ang pagiging pili nito or mas matindi ang mga kalokohang naiisip ngayon. Pero paano yon? I mean, ihiga siya sa kabaong para mas makatotohanan? Nanlalaki ang mga matang sagot ko. Kagad namang napahalakak si Peter. Tawang-tawa sa naging reaksyon ko. Kagad nitong pinisil ang pisngi ko na parang gigil na gigil. Of course not. May naisip na ibang paraan ng pinsan mo? Sagot nito. Kagad naman ako napatitig dito. Naghihintay na sunod niyang sasabihin. Pinalabas nilang pinakremate kaagad ang katawan ng pinsan mo. Sagot nito na lalo nagpagulat sa akin. Kung kaharap ko lang siguro si Julian, baka kinaltukan ko na yon. Ang taba ng utak ko mag-isip ng kalokohan. Partida, hindi pa masyado nakamove on sa paghiwalay ni Demetrio kung ano-ano nang naiisip. By the way, dumating pala kanina sina Clarence at Vanessa. Inihintay nila tayo sa baba para sabay-sabay na daw tayong pumunta sa Paradise Garden para sa putahan ng kalokohan ni Julian. Muling wika ni Peter. Di ko naman maiwasan muling mapangwi. Baliw talagang Julian na yon. Inabala buong clan para lang pagbigyan ng kanyang kalokohan. Sa daming pwedeng pagkaabalahan para makamove on kaagad, ito pa talagang naisip niyang gawin. Okay, so maligo ka na rin para sabay na tayong bumaba? Sagot ko naman sa kanya. Nagulat pa ako dahil makahulugan ako nitong ngitian, sabay taas na isa niyang kamay na may cream na pinapahid sa pagkababae ko. Kagad ng laki aking mga mata. Imagine, hindi niya talaga nakakalimutan ng pahiran portion na yan. Sobrang active niya sa paggamot na namamaga akong kuweba. Ako na maglalagay, kaya ko na. Sagot ko sa kanya at kulang lang pandilatan ito dahil sa pagkapahiyang lumukob sa pagkatao ko. Ngayong nasa maayos ng kalagayan ng katawan ko, hindi ko na siya hahayaan na makitang nakakahiya at medyo namamagawa ko pa rin kipay, no? Masyado na nakakababa ng dignidad ko yon. Nagulat pa ako na malakas itong tumawa. Nilapitan ako, tinawakan sa kamay, pilit na hinila papunta ng kama. Hindi pwede. Gusto kong masigurong magagamot na maayos yan dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ako makakapagtimpi. Seryoso nitong sagot habang titig na titig sa mga mata ko. Kagad kong nabasa ang pinaghalong damdamin sa mga mata nito. Kita ko kung gaano kaseryoso ang kanyang mukha. You mean, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko na mabilis akong pinahiga ng kama. Nasa paanan ko to talagang tinaas niya pa ang bathrobe ko, sabay pinaghiwalay ang aking hita. Ako na nga lang kasi, muling protesta ko. Parang may libo-libong boltahe ng kuryente ang biglang dumaloy sa buong pagkatao. Dahil sa ginagawa niyang yon, huwag kang malikot, sandali lang to. Sagot nito sa akin sabay ng pagsagi nito sa akin na kaumbok na perlas. Iba yung kiliti ang nararamdaman ng buo kong pagkatao dahil sa ginawa niyang yon. Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang nangyari sa amin sa Banson. Pakiramdam ko biglang nag-init ang buo kong pagkatao dahil doon. Peter naman, bakit ang tagal? Isa pa bakit may pasagi-sagi pa? Reklamo ko pa. Dito umimik bagkos bigla ko na lang napansin na makahulugan na pagtitig nito sa mga mata ko. Bili ng doktor mo, bawal muna tayong mag-sex. Pero pwede naman kahit kiss lang, di ba? Wika nito na kagad nagpatayo ng halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Wala na. Tuluyan na nga siguro nilokob ng pagnanasa si Peter. Kaya ayokong siya maglagay ng gamot sa akin dahil sa mga ganitong galawan niya eh. Naipikit ko na lang aking mga mata na maramdaman ko ang dila nito na biglang sumayad sa bukana ng kuweba ko. Ramdam ko ang init na nagbumula sa kanyang bibig dahil sa ginawa niyang yon. Para ko mahihimatay sa tindi ng antisipasyon at wala sa sariling nahawakan ko to sa kanyang ulo para lalong idiin sa pagkababae ko. Ang buong puso niya namang sinunod. Peter, ano ba? Sabi ko sa iyo ako na maglalagay ng gamot eh. Di ko maiwasang bigkas habang patuloy ito sa pagpapala sa aking pagkababae. Wala na rin kahit katiting akong naramdamang sakit bagkos kakaibang ligaya ang lumukob sa buong pagkatao. Come on, Peter. Wait lang, lalabas na. Halos pasigaw kong bigkas kasunod ng panginginig ng tuhod ko. Lupay-pay ako napahiga na maayos sa kama. Hoy, maligo ka na. Nangihina ako pang wika sa kanya. Para kasi akong biglang nawalan ng lakas dahil sa ginawa niya. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula dito nang tuluyang nang iwan ng labi niya ang kuweba ko. Mamaya, pagkatapos kong malagyan ng gamot ang treasure mo,
Nakangisi pa nitong wika habang nangintab ang labi nito dahil sa sarili kong katas. Bahala siya. Mas lalo niyang pinapahirapan ang sarili niya eh. Alam kong siya din naman ang talo sa laban nito. Siya tong nabibitin dahil hindi po pwedeng ipasok niya ang sandata sa akin. Kailangan ko muna magpabiligaling dahil yon ang bini ng doktor. Sa dining area ang diretso namin dalawa ni Peter pagkalabas namin ng kwarto. Naabutan ko pa sila grandma at grandpa na masayang kausap sila Vanessa at Uncle Clarence. Ang tungkol sa pagbubuntis si Vanessa ang kanilang topic, kaya naman ramdam ko ang saya sa buong paligid. Hello Carmina, Peter? Kaagad na bigkas ni Vanessa na mapansin ito ang pagdating namin dalawa ni Peter. Nilitian ko muna to sabay lapit kay grandma at grandpa, sabay halik sa kanilang pisngi tanda ng pagbibigay galang bago ko lumapit kay Vanessa para makipagbeso. Ganiyan naman ni Peter ang ginawa ko at nakipag-shake hands naman to kay Uncle at kay Vanessa. Di ko maiwasang makaramdam ng inggit kay Vanessa habang pinagmamasan to. Bakit ba ang ganda pa rin niyang tingnan kahit buntis? Napaka-blooming nito at hindi ko sila makakasama sa isang bubong. Halatang alagang-alaga talaga siya ni Uncle Clarence. Si Peter kaya, magiging maalaga pa rin ba siya sa akin kahit umabot na ng taon ng pagkasama namin? Aaminin ko na. Nakakaramdam din ako ng takot na baka magsawa to sa akin. Katulad nila Julian at Demetrio. Hey, baby! San ka na nakarating? Upo ka na, no? Naputo lang ang pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ni Peter. Kanina niya pa pala ako pinapaupo pero hindi ko yon napansin. Kung saan-saan na naman niya ako dinala ng imagination ko. Ayos ka lang ba, Iha? Huwag ka rin din sumama sa kanila upang hindi pa rin maaayos ang pakiramdam mo. Di naman po pwedeng sa lahat ng oras pagbibigyan natin ng kapritsyo ng pinsan mo. Narinig ko pang wika ni Grandpa Malik. Kita ang pagiging seryoso sa aura nito at mukhang dito pabor sa ginawa ni Julian. Nako, ayos lang po ako, Grandpa. Nakatulog na po ako kanina kaya maayos na ang pakiramdam ko. Nakangiti ko namang sagot. Napaka-nonsense naman kasi ng gusto ni Julian. Ano ba naman ang ginagawa nila Ate Juliana? Bakit kailangan nilang konsentihin ng anak nila sa kalokohang ito? Sagot naman ni Uncle Clarence. Katulad ni Grandpa Malik, mukhang hindi rin to masaya sa mga nangyayari. Hayaan nyo na. Gusto lang siguro niyang konsensyahin si Demetrio dahil sa ginawa sa kanya. Sagot naman ni Grandpa Frida. Nasa ospital pa rin po ba si Julian, Grandma? Tanong ko naman. Kagad naman tong umiling. Nakalabas na at tinala muna nila sa farm? Sagot ni Grandma. Nagtaka naman ako kung anong farm ang tinutukoy nila. Ang alam ko kasi resort ang pinagkakabalahan ngayon nila Tita Juliana. Isang maliit na isla yon, farm lang ang tawag dahil sagana iyon sa mga pananim at mga alagang hayop ng lugar. Matagal na pag-aari ng Tito Cairo niya ang property na iyon at sobrang layo. Bihira lang nila kung bisitahin dahil kapag may special occasions, dito naman sa resort ginaganap. Pagpapatuloy na wika ni Grandma. Dahan-dahan naman ako napatango. Di ko alam kung anong lugar pero gusto ko tuloy puntahan. Siguro ang ganda ng lugar na yon dahil base sa pagkakalarawan ni Grandma, mukhang malayo sa kabihasnan. Pagkatapos kumain ng dinner, kaagad naman na kaming dumarga. Hindi na sumama pa sila Grandma at Grandpa dahil hindi sila po pwedeng magpuyat dahil sa kapritsyo ni Julian. Paano ba yan? Required bang umiyak mamaya? Narinig ko pang tanong ni Vanessa dahil lang sa kapritsyo ni Julian. Kay Uncle Clarence habang nasa biyahe kami. Required bang umiyak mamaya? Di naman ako magaling sa aktingan kaya't malabong maiyak ako mamaya. No need. Sapat na ang presensya natin. No reason para magsayang ng luha dahil sa kapritsyo ni Julian. Sagot naman ni Uncle Clarence. Halata sa boses nito ang hindi samay sa tinig na pagkainis. Sa bagay, masyadong busy si Uncle Clarence at malaking abala ito na ginagawa ni Julian. Mabilis kami nakarating ng Paradise Garden. Napansin na namin na medyo maraming tao. Hindi ko mga kilala at hindi ko alam kung saan sila nahugot ni Tuta Juliana at Tito Cairo. Tanging si Carson lamang ang namumukaan ko na naninigarilyo sa hindi kalayuan at nang mapansin ang pagdating namin, kaagad nitong pinatay ang sigarilyo. At mabilis naglakad papalapit sa amin. Finally, dumating din kayo. Alam niyo bang kanina pa ako antok na antok? Kaagad na wika nito. Kaagad ko tong pinagtaasan ng kilay.
Sino ba naman kasi nagsabi sa kanya na magpuyat siya? Nakalabas na pala ng ospital si Julian at dapat pinaubayan na lang nila sa mga taong nandito ang lamay, kuno ni Julian. Sisilip lang kami. Kunin mo kami ng larawan at dumating kami at uuwi na rin kaagad kami. Nakaismed namang sagot ni Uncle Clarence. Di ko maiwasan makaramdam ng tuwa dahil wala rin akong balak na magtagal sa lugar na to. Nakakakilabot at kahit fake lang ang lamay na ito para kay Julian, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pananayo ng balahibo. Don't worry, pagdating niyo pa lang may kumuha na sa inyo ng larawan. Well prepared yata kami dahil sa kapritsyo ng kapatid ko. Natatawa namang sagot ni Carson. Mukhang maayos na nga talaga siguro ang kalagayan ni Julian dahil nakakatawa na rin to ngayon. Wala pang 30 minutes ang pananatili namin sa fake na laman ni Julian nang nagayayan na sa Uncle Clarence na umalis na. Katwiran nito hindi pwedeng magtagal sa ganitong lugar ang buntis na asawa na si Vanessa. Kagad naman kaming samang-ayon ni Peter at nagpaalam na kay Carson. Nung una ayaw pa ni Carson pumayag pero wala na naman siyang choice lalo na't si Uncle Clarence ang nag-i-insist. Mas mahalaga sa kanya ang sitwasyon ng buntis na asawang si Vanessa kaysa kapritsyo ni Julian. Pabalik na kami ng aming kotse nang mamataan namin ang parating na si Demetrio. Kagad kong napansin ang lungkot na nakalarawan sa mga mata nito habang naglalakad papalapit sa amin. What are you doing here? Kagad namang sambet ni Uncle Clarence at nagulat na lamang kaming lahat nang bigla nitong sugurin si Demetrio at walang sabi-sabi sinikmuraan. Gulat kaming lahat at agad na napalakas sa pagkakahawak sa akin si Peter para awatin sina Uncle at Demetrio. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Tinatapos ko ng ugnayan natin? Hindi na kailangan ng pamangkin ko ang presensya mo kaya umalis ka na? Galit na wika ni Uncle. Di ko nga alam kung ma-acting ba ito o ano, pero kita ko ang pamumula ng mukha nito. Pero tandaan na galit talaga ito dahil sa mga nangyari. Sa bagay, kahit hindi napuruhan si Julian, mahirap pa rin tanggapin na panig naman ang ginawang panloloko ni Demetrio sa aming kadugo. Walang kapatawaran ang ginawa niya, kaya dapat lang umiwas na siya sa pamilya namin. Simula nung niloko niya si Julian, kaagad ding naputol ang ugnayan niya sa angka namin. I know kasalanan ko ang mga nangyari but please, asawa ko pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Hayaan ninyong makita ko siya kahit ngayon lang, kahit sandali lang. May tabat na ko man lang sa kanya, pinagsisihan ko ng lahat. Umiiyak na sagot ni Demetrio. Hindi ko maiwasang magtaka. Sa laking tao nito, nagawa niyang lumuha sa harap naming lahat at magmakaawa. Akmang luluhod pa ito sa harap namin pero kagad yung sinipa ni Uncle Clarence. Bagsak sa lupa si Demetrio habang patuloy sa pagtangis. Ano kaya ang gagawin ni Demetrio ngayong alam niya? Patay na si Julian. Magawa pa kayang matanggap siya ng pamilya, gayong wala na silang tiwala kay Demetrio? Hanggang kailan magagawang makapagtago ni Julian sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.